Hi guys! Welcome dito sa The Sun Charo. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading for collective your energy at this time. All signs. King of Pentacles in reverse. Knight of Cups in reverse. Oh, puro negative. Unstable, ungrounded. You're not willing right now to offer something kasi mukhang unstable ka ngayon. You're not positive. You're not inspired to offer something or to do something, or yung meron kang gagawin, yung meron kang proposal or offer, hindi lang sa love life, kumaring sa pwedeng business proposal, mga ganon. Parang wala ka sa mood ngayon na gawin yon, or hindi ka ganun ka-positive or inspired na gawin yon, or maybe sa person mo na yung kausapin siya or yung mag-reach out ka sa kanya, o yung mag-offer ka na, ako ano man yung offer mo sa kanya, balak mo ibigay o yung ibibigay mo. Hindi ka ganun ka-positive and inspired na gawin yon kasi unstable ka ngayon. You're not stable, parang uncomfortable to do that right now. Or yun ang energy mo. You're uncomfortable, unstable, and parang feeling insecure. So ano pang energy mo yon? The Empress in reverse. Isa lang, madami kasi. Ay, hindi ka nagpapakatotoo ngayon sa sarili mo kasi mukhang influensyado ka pagka ganito. Parang nagpipretend ka o may hindi ka inaamin sa sarili mo, yung totoo mong feelings, or it's not the real you. Maring influensyado ka ba ngayon, yung isip mo, emotion mo? Hindi sa influensyado, kundi clouded yung isipan mo. Clouded yung isipan mo. Clouded. May mga nagka-cloud sa isipan mo, parang confused, clouded. Yan. May nagka-cloud sa isipan mo. Your mind is clouded right now. That's why you're unstable. That's why you're not being your true self. Pati yung totoong ikaw parang naging iba, no? Naging iba yung pagkatao mo, not the real you. Your emotion, your thoughts. Clouded kasi yung judgment, yung isipan mo, ganun. At nagiging pessimistic ka, it's because, or nagiging hopeless, or naging negative yung mindset mo. It's because may nagka-cloud sa isipan mo. Clouded yung isipan mo. So ano pa? Ang in-embody mo energy ngayon. The child. You're like this child na inosente. So, parang inosente ka na wala kang alam na clouded pala isipan mo. Ganon. Minsan, hindi mo din talaga maisip na minsan clouded yung isipan mo eh. Kung na-experience yun, guys, na minsan pala clouded yung isipan mo, clouded yung judgment mo, ganon. The child, parang kang bata. Ano yan, masiyahin ka na parang bata, ganon ba? Parang kang bata na masiyahin. Ganon yung personality mo, oo. Parang kang bata na masiyahin, ganon. And kahit madami kang baggage or madami kang negativity na pinapasan, kaya yun yung nagpapaklouded sa isipan mo, yung mga negativity na yun, napasan-pasan mo, na nasa iyo, na pinapasan sa iyo, or pasan-pasan mo ngayon, kung ano man to, ng baggage. Still masiyahin ka pa rin naman, nagagawa mo maging masiyahin, na parang inosente ka,
Maybe you're charming din, no? Ano pa? Ano pa energy mo ngayon? Or yung in-embody mo energy yan? The Senescal. You have the keys para malaman yung katotohanan, para maklaruhan ka, para ma-open yung mga naka-hide, pwedeng ganun. Or you have the keys to uncover the truth. May mga keys ka. Ano yung keys mo na yan? Magagamit mo saan yan? Na magkaroon ng connection sa mga celestial beings. Tingnan natin. Oo. Magagamit mo yung keys mo na yan. Parang ability siya ba? Parang psychic ability. Yan. Katulad na kung may clear audience ability ka, marinig mo yung sinasabi na sa'yo ng mga angel. Pati yung demons, kung kakausapin ka ng mga demons, di ba, ng mga fallen angel, ay pareho yun, marinig mo yun sila. O kung angel, pero magkaiba daw yung yung magkaiba, yung angel makipag-usap sa'yo. Kasi merong mga signs yan. Pag angel na nakipag-usap sa'yo. Pag demons, meron din sign. Parang imi-mislead ka niya ng demons eh. Yung sinasabi niya sa'yo, imi-mislead ka niyan. Parang yung sulsulan ka ng demonyo na kunwari magpakamatay o gagawa ng pang-destroy, distraction, kafulishan, yan. Pang-atake sa iba, pang-harm, distractions, or evil, yan ang mga susulsul sa'yo ng demonyo eh. O kaya ay takutin ka niya para hindi mo ma-fulfill yung mission mo, para hindi mo ma-accomplish yung mission mo, para i-block ka. I mean, para hadlangan ka sa mission mo, mga ganon. Pero pag angel, i-guide ka ng angel. No? Ganon yun. May mga signs pa yan. Malalaman nyo naman pag angel yung nag-guide. Tama yung parang right use. Tama yung kanilang guide. Hindi kaibilan. Hindi evil. Yan. At ano siya, yung nagbibigay din ng wisdom, knowledge, no? The world. So, yan. You can connect with angels. Pagkaganyan. Meron kang key na makakonect ka sa mga celestial beings. Ano pa? Dun maklaruhan ka. Pag sila ang makausap mo, pag sila ang makapag-usap sa iyo, o pag makakonect mo, gano'n. Pwedeng through your vision, yung ina-translate or parang nananaginip ka, doon sila magbibigay ng mensahe sa iyo. Or else through your hearing abilities. Like, kung meron kang clear audience, yun nga. And yung sa mind mo din, pwede ka din nila guide. Sa mind mo, through your mind, na kakausapin ka nila. Diretso na sa isip mo. Ganon kadalasan ang mga angels. Pero kung may clear audience ability ka, pwede din na sa maririnig mo yan. Magamit mo yung clear audience ability mo. Through that, no, you can hear their, pero iba siya, hindi kagaya ng tawa. Yung maririnig mo, iba
Iba yun. Iba yun. Dalasan sa mind ka eh. Pero, si Jesus Christ talaga, pag sa, pag angels, hindi pa nga gaano klaro sa akin pagka, sa based on my experience ha. Hindi klaro, hindi ganun ka, parang hindi ganun ka klaro or parang, hindi, hindi ko gaano maintindihan pag yung clear audience abilities ko, yung ability ko yung gagamitin ko. Pag si Jesus Christ, klarong-klaro yung guide niya. No? Pag yung yung gamitin ko yung clear audience ability ko, talaga as in klarong-klaro yung niya. Yung sinasabi niya. As in. Pero yung pag angel, pero yung, pwede din sa mind, through your mind. No? Kadalasan sa mind. Kasi din eh, parang hinahasa ko din yung mga ganun. Mga ganung kakayanan. Hindi pa kasaganan ka. Hindi ko pa na-master kasi. Nahasa ko din yung akin. Para, syempre, para masanay, di ba? The world. Message na angels for you. Sino ba nag-guide dito ngayon? I think angel. Angel ba? Nag-guide dito ngayon. Angel guys, angel. Angel nag-guide dito ngayon. Yun ang nasa-sense ko, angels. I sense it. Message na angels for you. Let go as you surrender the need to control. Your relaxed energy rapidly attracts your desires. Huwag ko na i-translate. Intindihan nyo naman yan, guys. Wala lang ako sa mood ngayon mag-translate. Ano pa? As you surrender the need to control, your relaxed energy rapidly attracts your desires. Isasama, yes. Makaka-receive ka ng messages niyan from the from the celestial beings, from angels, ganon. Pagka ganyan, you have the key. You can connect to them or may mga messages yan sa'yo. Merong isi-send na messages yan sa'yo, maintindihan mo kahit through vision. Kadalasan sa vision talaga, mas laro pa nga yun eh. Kadalasan nagkakaroon ka ng vision pag yung parang half tulog, half gising ka. Ganon. O kaya minsan yung tulog na tulog ka, parang nanaginip ka na talaga, pero magkaiba yung vision sa panaginip. Ano ang next na mangyayari sa buhay mo? Knight of Wands in reverse. What's with the Knight of Wands in reverse na mangyayari sa buhay mo? Hindi ka na magdurusa, hindi ka na ma-left out in the cold. Either siya na, sa mga nabanggit ko. Hindi ka na mahirapan pa. Financially, baka dumadanas ka ng financial crisis or sa relationship or pwede din unstable ka lang right now, no? Kung hindi man financially, pwede may pinagdadaanan ka ngayon. Lalo sa love life or sa situation mo. Or kung na-left out in the cold ka or kung na-experience mo yung nag-ghosting ka or yung parang napag-iwanan ka na talaga or kinalimutan ka na ng person mo, kung mga ganun yung na-experience mo na nagdurusa ka na, parang nahirapan ka, parang kawawa ka ba, makarecover ka na dyan kasi hindi ka na ma-atake pa. Parang atake to guys, so that's why makarecover ka na sa pinagdadaanan mo ngayon. Kasi hindi ka na ma-atake.
matigil na yung pang-atake sa'yo. Merong mga courageous, passionate, and so driven, and alam yung mga immature na atake sa'yo. Yun, hindi ka na nila ma-atake. O matigil na yung pang-atake nila sa'yo. O kaya ay, ano yan, lipuli na yan sila, yung mga na-atake sa'yo. Tingnan natin ha. Lilipuli na daw yan sila, yung mga na-atake sa'yo. Kung ano man yan sila, yung mga na-atake sa'yo. Ano ba yung mga na-atake sa'yo? Demonyo. Tingnan natin. Demonyo yan. Demonyo, napakatapang nila, oh. Napaka-courageous, oh. Yan ang papahirap sa'yo. Yan ang punot dulo kung bakit ka nahirapan ngayon, kung bakit na left out the cold ka, or kung bakit ka nagdurusa, no? Sa love life mo man, o kung saan mang area ng buhay mo. Napaka-positive pa rin. Napaka-positive pati nila at napaka-brave, oh. Fearless, alam mo yung full of excitement pa naman yung mga demonyo nila, mga atake sa'yo. Positive, passionate, excited pa naman ang mga atake sa'yo. Mga ganyan yung mga yan. Para sa kanila katuwaan nila yan. Ganyan ang mga nasa evil forces. Tuwang-tuwa sila, mga ganun. Tuwang-tuwa talaga sila. Tuwang-tuwa sila. Para bang may authority sila over you. Tuwang-tuwa sila. Sige sila pa-atake. Ganyan naman yan. Pero, lipulin na yan sila, guys. Nakalipulin sila, guys. Lipulin, tapos lagay saan? Sa abyss. Sa abyss daw. Yung mga demonyo. Mga demonyo yan eh. Ilagay sila sa abyss. Takot yan sila doon sa abyss. Yan yung ayaw nila. Ang ilagay doon sa abyss. Sa Hades, kung tawagin sa basta doon sa abyss. Ayaw nila ilagay doon. Takot sila. Dahil pa yung mga foolish na yan. Mga ano yan, mga hangal. Hangalit. Mga hangalit kaluluwa o hangal na kaluluwa. Malala pa. Ano ang darating sa iyo sa love life mo? Devil in reverse. Ano the person ba to? Person nag-embody ng devil in reverse ba yan? Person ba yan? Ay, person yan guys na stress. Parang dumadanas na anxiety. Bakit? Kasi may devil. Pero yung natanggal na yung devil nito sa buhay niya. Natanggal na yung devil sa buhay niya. Upright ba to? Ay, hindi pa. Hindi pa daw natanggal ang devil dito sa tao na to. Kaya dumadanas pa ng anxiety. Pero, yung person na to, matatanggal sa kanya ang devil. Kaya dumadanas siya ng anxiety. Yung person na yan. Para nag-overthink, turete yung utak, balisa, ganyan. Balisa kasi mayroong devil o demonyo, ganyan. Sa buhay niya, na nanggugulo sa isip niya, na atake sa kanya, that's why. Pero mawawala daw yan sa kanya. At pag dumating yan sa'yo, o pag nag-take niya ng action sa'yo, o pag nag-message yan sa'yo, ibig sabihin, wala nang devil sa buhay niya. Wala nang devil na nangingialam sa kanya. Wala nang devil na nang-atake sa kanya. Lumayo na yung devil. Ganun. Ano pa? Ang tungkol dito sa person na to na darating sa'yo. 3 of Cups in reverse. The High Priestess in reverse.
Mahina yung intuition ng person mo ngayon or yung spiritual abilities, spiritual powers or psychic powers, or hindi malakas yung intuition niya ngayon. Hindi din siya nag-happy-happy ngayon, hindi siya nagre-rejoice. Kasi nga problemado eh. Parang balisa pa ngayon eh, problemado eh, kasi merong demonyo pa o devil. Pero mawala din daw yan, yung devil na yan. Pagka minessage ka na yan, wala na yung devil na yan. O pag kinonta ka na niya, pag dumating na yan sa buhay mo. Ano yung person na to? Kilala ka na ba ng person na to? Darating sa'yo. Palang. Upright ba yung ano, yung emperor na yan? Upright ba yan? Upright siya. Kilala ka na niya. Yes. Anong feelings niya sa'yo ng person na to na Knight of Swords? Nine of Swords pala, Knight of Swords. Interested at courageous siya na alamin ang mga tungkol sa'yo, na pag-aralan ka, may libro na, pag-aralan ka, na may stock sa'yo, na may spy sa'yo. So curious pagdating sa'yo. O curious person, no? Curious pagdating sa'yo, feelings niya eh. So interested sa'yo. Ano pa? Parang gustong-gusto niyo malaman yung katotohanan, baka sa connection nyo, kung anong meron sa inyo, baka meron kayong soul connection, baka twin flame mo siya, mga ganun, or soulmate mo siya, ganun. Iniisip mo yun ng person mo na to, na Nine of Swords pagdating sa'yo. Iniisip ka ba niya kaya? Bumangga. Upright ba to? Bumangga eh. In reverse. Hindi kanya iniisip ngayon. Ano yung, kasi busy yan, parang pinapaisip na walang kwenta yan ng devil. Nagkaganyan. O ginugulo yung isip niya, nililito siya, kino-confuse o pinapa-stress, binibigyan ng problema, nag-iisip ng mga walang kabuluhan, mga ganun. Parang natutulala yan. Ganun yun, epekto niyan eh. Sino naka-experience yan? Ibig sabihin may mga devil yan, demonyo. Pag may mga ganyan, o sinindan ka ng devil o demonyo ng mga demonyong tao din. Pwedeng ganun. O kaya ay may sumumpa sa iyo na inaatake ka ng mga, alam niyo na, evil forces. So, pagka yung alam niyo parang problemado ka, nag-iisip ka ng malalim na wala namang kwenta, yung parang napapatulero ka, natuturete yung utak mo, balisa ka, ay mayroon talaga yun guys, pumaganyan. Halos lahat naka-experience yan. Kaya pag problemado ka, para bang lapitin ka ng mga ganyan, ng mga, mas lalo ka na atakihin ng mga demonyo. Parang opportunity na nila yun eh, para ma-atake sa'yo, kasi mahina ka. Pag mahina yung tao. Ano yung yan kasi ang realidad ng buhay, kaya lumalabas dito na may mga ganyan talaga kahit saan, may mga ganyan. Kung kaya may mga ganyang lumalabas dito sa reading, may mga nasamang ganyan kasi kahit saan may mga ganyan, lalo na sa end of times na tayo. Talagang busy yung mayan kapag panghalit sa mga tao, lalo yung sa mga righteous na tao, o kaya ay yung pinipili yung right path
Ano pa? Yung mga mabubuting tao. Yan din ang target nila eh. Yung item, guluhin yung utak, di ba? Lituhin, pa-confusin, pa-crowded din yung utak. Ano yung wish mong magagrant? Tingnan nga natin. Na may bumalik sa'yo, na may makabalik ka o may babalik sa'yo. Also the 8 of Cups in reverse. O kaya ay may babalik. May babalik. More clarification with the 8 of Cups in reverse here. May babalik. Pahalang pa to eh. What's with the 5 of Swords here? Upright pa yan? In reverse. Na may babalik. Ayan o. 5 of Swords. Alam ko na. Na may babalik. Na yung mga ginawa nila sa'yo. Oh, 5 of Swords. Parang there's conflict. Or attack. Or mga envy. Evil eye. Negativity. Yung mga ginawa nila sa'yo ay babalik sa kanila. Yung katulad nito na yung walang nangyaring growth sa finances mo, sa buhay mo, na parang kumutong silunggo pa. Parang walang growth, hindi nag-grow. Na parang napipiste lang o hindi nag-grow yung income mo, parang pababa ng pababa, or else ay yung basta walang growth na nangyari sa'yo, na parang nawalan ka pati ng energy, passion, positivity, creativity, mga ganon, ay babalik sa kanila. Yung mga ginawa nila sa'yo para walang growth na mangyari sa buhay mo, sa finances mo, sa love life mo, ganon. Na nag-cause ng instability, lahat ng mga dinadalas mo ngayon, ibabalik sa kanila. So, yan ang wish mo matutupad. Yan ang wish mo magagrant. So, yan guys, di ba? Iba-iba siya. Kailangan lang talaga i-clarify. So, yan. And, so, ibig sabihin, masipag to siguro mag-spy sa yung person mo. Yung person mo na to. Pero, your person is dealing with his or her challenges, yung mga pinagdaraanan niya sa buhay. Ma-overcome yan. Makaka-recover yan siya. Magkakaroon ng freedom yan from demonic attacks. So, ano pa kahit sino naman siguro naka-experience sa mga ganyan. Ano pa darating sa'yo? Ay, Queen of Cups. Someone emotional o soft yung personality, feminine, courageous, no? Kasi may color blue. Kasi lang parang madali siyang mag-grief, madali siyang mag-emotional, parang madali siyang umiyak with the color gray, or iyakin, and with the Queen of Cups energy, parang sensitive tong tao na to. O ngayon, emotional siya o sensitive yung feelings niya. Ganon, parang madali siyang lumuha o umiyak. Ganon, parang may pinagdadaanan din. Ito ba yun? Yung 9 of Swords na yan. Siya ba yan? Iba yan. Iba yan. Iba to. Iba yan si Queen of Cups.
Ano yung iniisip ngayon nitong Nine of Swords sa'yo? Ay, hindi ka pala niyan iniisip ngayon. Ano yung gusto sabihin sa'yo ng Nine of Swords na yan? Lover's card, upright ba yan? Upright. The Lover's card, gusto niya ma-unite kayo. O kahit may pinagdadaanan siya, gusto niya pa rin ma-unite kayo. Kahit may nanglalaro sa kanya, kahit may nang atake sa isip niya, may nang-harm sa kanya. Tingnan niyo, at gusto ko pa rin niyang makasama. Gusto ko pa rin niyang makapiling. Gusto niyang maging partner ka. Gusto niyang magkaroon ng union sa inyong dalawa. Ano pa ang parang it's so divine love yung naramdaman niya sa'yo. Divine love. Hindi naman divine love. Ano, pure love ang naramdaman niya sa'yo. Pure love. Pure love daw. Yun ang tamang term. Pure love daw ang naramdaman niya sa'yo. Pure love ang pagmamahal niya sa'yo. Pure. It's pure. Madami ba yung person na interested sa'yo? Madami ang new person na interested sa'yo at para bang ang hirap mong kalimutan. Ang hirap mong mawala sa isipan nila. Ganon. Isip sila ng isip sa'yo niyan. See? Isip sila ng isip sa'yo. Parang hindi ka ma-erase sa isipan nila. Mga ganon yun. See? Parang naging baggage na hindi matanggal sa isip nila. Hindi ka matanggal sa isip nila. Bakit? Attracted na attracted sila sa'yo? Oo. Dahil sa looks mo? Dahil sa looks mo. Ang tao naman, iba-iba yung type, diba? Merong tao nang ma-attract yung maraming tao sa kanya. Meron naman na konti lang. Pero sa mga konti lang na-attract sa iba dyan, o sino man yun, ay okay lang yun. Importante ay may taong totoong magmamahal sa'yo. No? Hindi mo naman kailangan attention ng maraming tao. Diba? You can live without admirations of others. Yung makontento ka. Yung merong nagmamahal sa'yo. Merong someone na pinapahalagahan ka, iningatan ka, nagkikare sa'yo. Sobrang mahal ka. You're so blessed na pagka ganyan. Diba? So, ano pa? Gusto sabihin sa'yo ng person na yan. Ganun pa rin. Hindi ka din daw mawala sa isipan niya. Or, siya ba to na hindi, ano ba yung ibig sabihin nito? With the 10 of Wands, baka iba eh. See? Hindi ka nga daw niya matanggal sa isipan niya. Hindi ka mawala sa isipan niya. Hindi kanya ma-release. Hindi kanya ma-let go. Naka-hold on pa rin siya sa'yo. See? Kinikip ka niya. Ayaw kanyang bitawan. Ayaw kanyang parang hindi kanya mabitaw-bitawan. Hindi ka mawala sa isipan niya. Ganun. Hindi ka mawala sa isipan niya. So, see, isa yan sa hindi ka mawala sa isipan niya. Ang tao na yan. Itong tao na to. Pagod kasi ako, guys. Kaya matamlay yung boses ko. Nagala kasi kami dun sa tabi ng dagat. So, ayan. Ito na lamang for collective reading.